i-showcase lang natin yung skill nitong tao na to. Na anong itsura pag binihisan niya ako. Streetwear sa Pilipinas ay sobrang vibrant at puno ng potensyal. Isa itong scene na mabilis lumalago lalo na sa Manila at malakas ang impluensya sa global trends, US, Japan, Korea. Papunta dito nakita mo naligaw pa ako. Kasi pagtingin ko sa Waze, ang daming lumalabas na underground limited, underground limited, ang daming lumalabas na naligaw ako. Tapos tinanong ko siya, lahat yun, ikaw yun. Ako yun, kasalanan ko. Palipat-lipat. Lupit lahat yun sa yun. Yo! What's going on, chat? It's your boy, Now. Siyempre, Supreme, kilala sa mga portrait talaga. Tapos, alam ko, maiinit kayo. Kanina pa kayo talaga nag-aabang ng mga Supreme tees. Kaya branch. Ha? Daming branch ko tsaka kaya ko. Tapos yun nga, kaya ako pumunta dito kasi may episode kami sa Ate Supot na sinabi ko na hindi naman talaga ako maporma eh. So sabi niya kanina pili daw ako. Tapos siya bahala. Ang gusto ko nga, ikaw ang pumili, pare. Oh, sige. Gusto ko ikaw pumili. Yan, ganon. Yeah. Actually, pinakamasarap talagang forman. Ito, matitip ko sa inyo mga boss, no? Masarap forman kapag maganda yung katawan mo. Kahit anong isuot mo, maganda na agad yung bagsak. So, yan, titesting natin kay Kuya 8. Let's go. Yan, tara. Testing natin. Sige. Ano magandang to? So, kunwari, meron kayong, kasi, pag ito, number 1 rule, kapag kayo, may mga flight kayo, huwag kayo mag-usuot ng mga denim. Hindi kailangan doon comfort. So, di ba? Kailangan doon yung, alam mo yun, magpunta ka sa airport, magtatanggal ka ng belt. Alam mo yun, naka-denim pants ka. Dapat mga, sweatpants, comfy siya. Di ba? So, naisip ko kay Kuya, bibigyan natin siya ng isang set ng essentials na hoodie siya, pants. Let's go. Di ba meron ako? Isipin mo, tawag underground. Supreme na nagpa-barbecue. Yun yung nakikita ko. Okay lang yun. Okay lang naman. Nagsasabi ko naman ako. Ang maganda dito, Kuya, sa so, tangin na panglaspagan talaga. So, naisip ko kung gusto mo yan, loose. Tapos, dito small. Try mo tong small. Small ba to? Yan, small. Para labas yung katawan mo. Labas, para bumakat. Yeah. Talaga ba? Ako feeling ko pag ganito. Large, hindi. Talaga. Pang malaking tao na yun. Or hindi, ang modern na forma talaga. Maliit sa taas, loose sa baba. Hindi, nakita ko kasi Instagram nito. Kaya, hindi na ako bahala ako nung makita ng mata mo. Naisip ko ganyan. Pang mga niya. Para iba naman, pang special occasions. Ayun no. Ano tingin mo? Ayun no. Ayun So, na. Ayun na. Ayun na. Approve na. Approve na ni Jam. Tapos Kuya, babaan mo ng onti. Sag mo ng onti yung pants. Yan. Yan. Parang technique dyan. Hanggang parang ganyan siya. Kasi parang, kunyari, nakaangat ng sobra. Alam mo yun, parang hindi siya nakakasuot. Diba? Baba mo lang ng onti. Hindi naman sobrang mga egoy na sobrang baba. Hindi. Loose lang. Yan, ganyan lang. Diba? Sabi na. Baliw Baliw diba? to. Baliw. Tapos, pagpoporma ka, Kuya, kaya diba sa'yo mo hindi ka marunong pumorma. Siguro hindi mo lang alam yung parang idea nun. So, for example, ganito. Kaya yun yung binigay ko sa'yo. Kasi kahit ano dyan, pwede ka maglaro ng kulay. So, for example, ito, di ba gray siya. Tapos, black yung essential Spear of God, yung lettering. So, ibig sabihin, complement na siya agad sa watch mo. Tapos, kunyari, mag-black ka na o gray. Pasok na rin siya. Tapos, kung gusto mo magsuot ng, kunyari, parang gusto mo maglagay ng color, kukunin mo siya sa accessories. Isa lang. So, yun yung parang pinaka-rule. Ang combination ng outfit mo, laging connected sa, mo. Ganun. Huwag kang maglalagay ng, kunyari, blue, tas red, tas green. Alam mo yun, hindi na siya nagko-complement. Yun, ganun. Yeah. Baliw. Nakita niyo yun? Baliw din to eh. Baliw din. Ganun, kaya pala eh. Yeah. Kaya pala ganun nangyari dito. Diba? Ito, baka gusto mo na rin. Sabay mo na yan. Gogi. Sige, ano ba? Hindi, kailangan approve. Pasok ba? Ikaw tumingin. Pasok. Talaga? Pasok. Yes, sir. Maganda dyan kung meron kang dilaw na bag or red na para hanap ka naman ng complement sa dilaw. Ano bang mga bagay sa dilaw? Diba? Parang ganun. Yeah. Ayos. Baliw. Nakaspat na naman tayo ng baliw. Diba? Baliw na Diba? tao.
Ayos, kuya. Talaga ba? Pangas. Okay, Diba? oo. Sarap na yan pag may mga Tagaytay kayo susunod. Nakita mo ba yun na nagtagaytay kami? Tsaka alam mo, kuya, Ano? iba din no? Kasi parang napansin ko, iba talaga yung opportunity pag lumalabas ka. Parang, mahirap din kasi pag, kunyari, mga level ka na ni Kuya 8 na sobrang sikat ka talaga na parang, ang daming uma-idol sa'yo, hindi mo napapansinin yung messages mo eh. Pero tama din naman yun kasi baka galit sa'yo, i-assess mo din. Ngayon, pag feeling mo yung kutob mo tama naman, puntahan mo, hindi mo alam kung anong pwede niyong mabuild. Banggit ko nga kanina yung ganitong forma, parang feeling ko di ko kaya dalhin yung ganitong forma. bagay siya ito, kuya. Talaga? Bagay, kaya yun, yung ginagawa ni Kuya 8 na magtatatakbo ka, mag-gym ka, yun talaga yung magpapaganda. Kasi pag out of shape ka talaga, kahit anong t-shirt, kahit anong mahal lang suot mo, kung hindi, wala talaga eh. Kailangan maganda yung hulma mo, pabi ka talaga yung maganda. Pero, kaso dahil sinabi niya na pagdating sa streetwear dito sa Pilipinas, siya yung number 1. Sobrang lupit nito, kahit out of shape ka, kaya kanyang forma. hindi. Kahit naman na out of shape, yun nga lang, siguro may limitation lang. Kunyari, plus size ka, siyempre like ka, oversize, para hindi bakat yun dyan mo. Kung ano ka, fit ka. Kahit ano pwede. Kahit ano, pwede ka mag-oversize, pwede ka mag-body fitting. Eto, tingin ko wala pang bumabanggit nito ah. Ako, pero alam mo, naging insecurity ko sa akin, simula dati pagdating sa forma. Feeling kong haba ng leg ko. Hindi naman Kasi nagbago baka nang payat ka? No. Pero, Okay. pero di mo gets yun. Hindi kasi ganun yung ano mo eh. Wala pa nagsabi sa'yo ng ganun, no? Meron ng payat din ako. Sobrang payat ko pa dati. Pero hindi siya naging... Insecurity? Oo. Sa forma ba? Sa forma. Puta, pangit ah. Kasi yung haba ng leg ko ah. Hindi naman, kuya. Hindi talaga. naman. So, parang nasusolusyonan din sa forma. Nasusolusyonan din. Or ano yun yung dito? Traps? Traps? Diba? Sa Traps? workout Siguro, talaga. ganun. Palaman lang, ganun. So, sa shape din talaga. Shape. Payat kasi ako. Babagsak nun pa din sa workout talaga, ano? Kasi napansin ko nung nag-workout na nga ako, di ko na siya napapansin eh. Pero dati tuwing titina ko sa'yo, nung anipis ko talaga, anipis ko. Talaga ba kuya? Parang batak na yung katawan mo eh. Hindi ngayon na lang yan. Pero anipis ko talaga tuwing titina ko sa lamin, kahit anong Like, suotin anong ko. weight? Anong naglalaro? Like 40? 50? Ganun? Kung sa pounds, 120 pounds. Kasi 120, ngayon, mga 50 plus. kasi ngayon 145 ako eh. 145, ganyan. So, yun nga, sa shape yun. Sa shape. Sobrang payat ko kaya So, yun yung tip. Kaya kailangan mag-workout talaga kayo. Kailangan talaga. Si na, number 1 streetwear na sa... Isipin nyo Pinas. number 1 streetwear. Ang dami na yan. Pero, parang ang pinaka magiging happiness or kaduluduluan, ang magmamatter lang din talaga. Siyempre, kung healthy ka ba, para saan ba yung success mo kung hindi ka naman healthy? Totoo. Pahabaan ng trip yun eh. Kailangan kang kaduluduluhan ka eh. Dahil yung pera, tegi ka naman kasi di ka healthy kumain. Di ba? Di ka nag-workout, aray. Doon nga sa episode namin ni Ko kung ewan ko naalala mo to, tinanong ko siya bandang huli na, ipagpapalit mo ba yung matabang katawan para sa billions na pera? Hindi, pare-pares kami nag-agree doon. Wala eh, di ba? Kasi kung tutusin, yung millions dumadaan na lang sa atin yan eh. Dumadaan. Yung sabihin kaya talaga. Yeah. Di ba? Yeah. Okay, yung millions okay na rin naman yun eh. Di ba? Okay lang, hindi, ganito yung shape ko, pinaghirapan ko tong na to. Okay na ako sa millions, huwag mo na ako bigyan ng billions. Ibigyan mo ko ng billions, tapos ubis ako. Wala. Hindi talaga. Wala. Negative. Wala. Kasi pag obese ka, ibig sabihin nun, hindi mo na nire-respeto yung katawan mo. So, mangyayari, ano bang cost nun kung maging ganun ka? Kain ka ng kain, ganyan. So, wala eh. Yung pera, saglit lang, di ba? Saglit lang yun. Saka, yun na nga, meron tayong paraan para kitain yun eh. Di ba? Sabi nga nila pre, mas mahirap pang araw i-achieve yung magandang katawan kaysa sa sa malaking pera. Oo, sabi Naniniwala ako doon. based sa numbers Naniniwala siya, ako may doon. numbers. So, ganun. Yun. Pero, Yeah. pero totoo rin naman, maraming malalaking katawan na sobrang ignorante naman kung paano kita ng Siguro ko pera. yung nakikita ko doon, kailangan nilang kailangan nilang gawin yung foundation nung workout sa business naman. For example, ikaw, parang you take time na every 5 a.m. gigising ka para mag-jog. Kung every time ginagawa mo yun para mag-outsource or maghanap ng paninda, alam mo yun, parang repetition eh. Lahat pag repetition, kahit ano pa yun, gagaling ka eh. So, paano yun kung may repetition ka na sa workout, tapos repetition pa sa business? So, ayun, unstoppable ka nun. Legit. Sabihin mo yung ano mo sa kanila. Underground Limited, Jao. Yun lang, itaas. Napakalupit. Tinan yung forma ko. Yes, sir. Yung ganito. Patay, no? Di ba? Patay. Ayan, makikita na yan pag ano. Sila ang tunay na backbone ng buong scene.
Sila ang majority, 70 to 85% plus ng mga nahihilig sa streetwear look. Sa madaling salita, ang casual streetwear buyers ang nagbibigay buhay sa scene sa Pilipinas. Sila ang nagpapakita na streetwear ay hindi na niche. Naging normal na fashion ng kabataan dahil sa kanila. Patuloy na lumalago ang local brands at e-commerce fashion.